Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito: Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapi sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang namimithating makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo't magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, ang huling mga linya ng kataga na binikas, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki. If we wanted to boast, it is no other than the way of God that we could boast and not about ourselves. These sum up the reflection on this Sunday, on the fourth Sunday in Ordinary Time, na kung anumang nakaabot natin sa ating buhay sa kasalukuyan, hindi ito bunga ng ating kalakasan, hindi ito bunga ng ating kakayanan, abilidad, impluensya, ni kayamanan. Anong sabi ni Pablo? Alalahanin niyo ang inyong katatayuan nung kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at mahardika. Subalit biniyayaan kayo ng Diyos upang ang mga marunong sa mundong ito ay mahiyain at ang mga mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang mga malalakas. Our greatness in this world happens and becomes real, not because of us. But Paul would like us to always look back on our humble beginnings. And upon looking back, let us appreciate and recognize how the grace of God at work in our lives. Every time we are rooted from our humble beginnings, the more we develop a heart that is grateful, a heart that is humble, a heart that recognizes that our dependence not on ourselves, but on God alone. At yun ang nais ni Pablong maabot ng ating spiritualidad. Hindi kailanman hinangad ng Diyos ang kahirapan. Because God wants us to alleviate all physical poverty in this world. But what He is asking of us, in order to become blessed, it is now other than our spiritual poverty, na wala tayong inaasahan kundi ang Diyos. Ganong uri ng karukaan ang sanay naabot ng ating diwa, kamalayan at kaisipan. The spiritual poverty wherein we are led to depend not on ourselves, not on our strength, not on our position or even richness in this world, but only on God alone. We put our trust and confidence in Him.
At ito po'y malapit nating nararanasan kapag tayo dumaranas ng karamdaman. Even though how rich we are, powerful and influential, when we are confronted by our mortality, we always depend and rely on the grace of healing coming from God. Kahit gaano ka-advance ang siyensya, alam natin ang ating pagiging mortal ay pamamaraan para mangusap ang Diyos na sa Kanya tayo umasa, magtiwala, tumiklop ang tuhod para manalangin at magdasal. At para sa Diyos, yun ang mapapalad. Kapag niyakap natin ang diwa ng karukaan, sa larangan ng ugnayan natin sa Diyos, tiyak, mauuhaw tayo't magugutom sa katarungan. Tayo ay ayakapin natin ang pagkahapis o kalungkutan. O di kay gagawa tayo ng daan para sa ipagkakasundo upang masunod ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. At yayakapin natin maging pag-uusig ng mundo sapagkat hindi naman tayo umaasa sa kamunduhan kundi sa langit na pangako ng Diyos sa ating buhay. That is the fruit of spiritual poverty. When we recognize our poverty before God, we become sensitive on the graces that we are receiving in our day-to-day ordinary life. Even the breath that we breathe every day, we recognize we owe it to God. At yun po ang diwa ng karukaan sa larangan ng espiritualidad, na maging ang ating buhay, araw-araw, nakikilala nating kaloob at pahiram. At dahil doon, ang mga mumunting biyayang tinatanggap natin, ordinaryo man sa araw-araw, ay nagiging matingkad na biyaya at pagpapala ng Diyos na dapat nating pagpasalamatan. Ganong uri ng kapakumbabaan ang inaanyayahan ni Propeta Sophonia sa unang pagbasa, na tanging kalulugdan ng Diyos ang mga taong mapagpakumbaba, na tumatalim at umaasa lagi sa kalooban ng Diyos at nagsisipaggawa. Tanging ang mga taong may ganong uri ng diwa, ayon sa propeta, ang kalulugdan ng Diyos at pananatilihing kapiling niya doon sa kabilang buhay, doon sa kalangitan. Kaya ngayon pa man sa ating paglalakbay sa mundong ito, we might not have all the richness of this world. But when we humble ourselves, that we are totally dependent on God, we are blessed. Tayo po'y mapapalad. At kung tayo may ipagmamalaki sa ating sarili, ito'y walang iba kundi ang Diyos, na malaya nating pinapakilos sa ating buhay, na ang Diyos na ating inaasahan sa lahat-lahat ng ating sariling pag-iral, na ang Diyos na alam nating nagkakaloob ng bawat kailangan natin sa araw-araw nating pag-iral. Kapag ganoon ang ating kaisip at mentalidad, di po ba, higit na tayo nagiging bukas palad at nagiging daluyan ng pagpapala ng Diyos sa kapwa nating mga dukha at nangangailangan ng pagpapala na nagmumula sa poong may kapal. When we recognize our spiritual poverty in front of God, those people who are not well off, those people who are in need, the more they become significant in our sight. Why? Because we are not far different. Kung ang mga taong dukha sa pisikal na pangangailangan at tayo dukha naman sa spiritual na pangangailangan sa Diyos, higit tayo nagkakaroon ng puso at puwang sa ating kamalayan na tumulong, magkawang gawa
at gumawa ng kabutihan sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. That is the fruit of spiritual poverty. We become sensitive to the needs of the poor people around us, and we become instrumental to help in our own little way to alleviate the physical poverty of those people surrounding us. At yun ang diwa ng pagiging mapalad. Why are we going to do that? In order to reach out to the poor people in our community? Dahil ang Diyos ang ating ipinagmamalaki, hindi ang ating sarili. At yun ang diwa ng kapakumbabaan. Yun ang mensahe ni Pablo sa ikalawang pagbasa. Ang Panginoon ang dapat nating ipagmalaki nang may ibig magmalaki, hindi ang ating sarili. Kaya hilingin natin ang ating biyaya to develop such kind of spirituality that before God, I am merely beggar, namamalimos. At wala tayong iba pinagkaiba sa maraming mga namamalimos sa paligid natin. Hindi tayo iba sa kanila, sapagkat ang tinatamasa naman natin kaloob lang ng Diyos, hindi bunga ng ating sarili. At kapag bukas ang ating kamalayan, dukha ako sa harapan ng Diyos. Higit akong may puso na magkawang gawa, umunawa, magpatawad, kumalinga, at magmalasakit sa aking kapwa. Hindi ang ating sarili ang ating ipinagmamalaki, kundi ang Panginoon na kumikilos sa ating buhay at patuloy na nagkakaloob ng pangangailangan natin sa araw-araw. Sa ganung diwa, ang kabutihan at paghahari ng Diyos ay napapalaganap natin sa ating sambayanan. Muli, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki. So muli po, ang ating First Communion will be on February 14, Saturday at 8 a.m. Kaya panalangin po natin ang mga batang makikibahagi sa unang pagkakataon ay tatanggap ng katawan at dugo ni Jesus. Gayon din po, patuloy ang panawagan sa mga nakatatanda nating kapatid na hindi na nakasisimba, subalit nais tumanggap ng sakramento para sa mga may sakit at ng banal na Eucharistia at kumpisal. Mangyari pong makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Pangatlo, maigalaw na ho natin yung andamyo at makikita nyo na ho yung output ng dalawang kolo, ng dalawang beam. So kaunti na lang ho yan, 3 na lang. At sa kanilang pacing, mukhang kaya nating tapusin yan within 2 months kung may awa ang Diyos. Kaya ho, nakaka-excite, di ba? So, nagpipintura na rin ho sa likuran na bahagi at unti-unti yung mga kesame sa hallway sa taas ay napipinturahan na rin. Kaalinsabay ng mga arches sa taas, ginagawa na rin at naiilaw na rin po yan bago lisanin ng bawat bahagi ng ating kesame. Kaya yan po ang katatapusan ng ating kesame ng ating simbahan. Kaya lang ho, kapag fast-pacing na rin ang construction, matuli na rin ho ang bayad sa labor. At fast-paced na rin nauubos ang ating iniipon. Kaya pakiusap, bantuan natin yung ating pangbayad sa construction worker. Naandyan na ho lahat ang materyales na kailangan. Ang binabayaran na lang po natin ay yung mga manggagawa na nag-a-assemble noong mga gamit na ating napaanyo at nakahanay na't nakatago sa ating simbahan. Kaya yun po ang patuloy nating pagtutulong-tulungan. They were able to get to be familiar of how to do it. Kaya medyo matulin-tulin na. So we disengage with our engineering people dahil po nagbabayad do tayo sa engineering ng 60,000 a month. Dahil nakuha na po nila yung technique, so ang ating pong ang gagawin ay consultation na lang so that we could save 60,000 a month for the engineering supervision
hihingin na lang natin ang kanilang presensya kapag kakailanganin natin. Sapagkat nakita na naman kung paano ang nais nilang pamamaraan ng pagsasaayos, ng pagpapatibay, ng support ng ating kesame. Panghuli and as a takeaway from the readings, God is teaching us any goodness that flow in us does not come from us. It comes from God. And that is the hard reality sometimes we fail to recognize. Napakadali nating magmalaki, magmataas at magmayabang. Pero tinuturuan tayo ni Jesus, ang tunay na mapapalad at tunay na mabiyaya na buhay ay ang umaako ng kanyang kawalan at dukha. At kung anumang kanyang tinatamasat na ibabahagi sa iba, ito'y dahil sa Diyos na nagtitiwala sa Kanya. Kaya hari nawa sa ating pag-iral, tayo ay maging mapalad sa paningin ng Diyos upang ang biyaya niya'y patuloy na dumaloy sa ating buhay. Kaya wala tayong ipagmamalaki sa ating sarili. Tanging sa Diyos lamang nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay na nagaganap sa ating buhay at ibinabahagi natin sa ating kapwa. Kaya kung may nais tayong ipagmalaki, tanging Diyos lamang, sapagkat Siya ang kumikilos at gumagalaw sa mabubuting gawa natin sa ating buhay. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. yumuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at laging patnubayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng dakilang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eukaristya. Humayo kayo't maging mapalad sa paningin ng poong may kapal. Salamat sa Diyos.